Wala namang masabi si Muyeong, sabi pa ni Qian na alisin niya na ang kanyang mga matatagal na pag-aayos at isipin na lang ang mangyayari sa hinaharap. Ang mabilis na pagdedesisyon niya lang ang makakagawa nun. Hindi pa natatapos ang pagsasalita niya ay sinabi ni Muyeong na hindi niya yun kayang gawin hanggat kasali sila sa MERM Alliance ay wala silang hinaharap. Ang kaya lang nilang gawin ay mag-survive ng ganito at yun ang pagkakaiba ng MERM Alliance sa military. Nagulat naman si Qian, dagdag pa ni Muyeong na makikinig siya sa kalahati na sinabi ni Qian. Hindi naman daw mali ang opinyon ni Qian, subalit kung wala silang gagawin at manunood lang ay mas maraming buhay ang mawawala. Ngunit kapag nagpadala sila ng kalahati ng kanilang puwersa ay mababawasan ang pagsasakripisyo ng mga buhay at makikita natin sa ibaba ang matinding labanan ng dalawang panig. At sumigaw na si Muyeong at tinawag ang kanyang mga nasasakupan at inutusan niya ang nasa kaliwa na squad ay tutulong at sasali sa labanan at ang nasa kanan naman ay maghahanda para sa ambush. At nagsimula nang umalis ang nasa kaliwang squad para tumulong at sumali sa labanan. Nagulat naman si Qian dahil ang nasa kanan na squad ay umalis na rin para maghanda sa ambush. At sa ibaba ay maririnig natin ang sigaw ng mga martial artist na sumisigaw dahil sa kanilang mga pinsalang natatamo sa pakikipaglaban, habang sila Han Chaguang ay nakikipaglaban rin sa dalawang kambal at umatake. Ang isa kay Nung Hunbi. Sa isip naman ni Nung Hunbi na ang taong ito ay gumagamit ng lunar chakram at mukhang isa daw ito sa kambal na cold-blooded twin savages at nagsalpokan ang kanilang atake at napaatras naman silang dalawa at nagpakilala siya na siya daw si Nung Hunbi. Siya ay ang in-charge sa Mystic Martial Squad. Tandaan niya daw ito dahil mamamatay siya sa kanyang espada. Nagsalita naman ang isa sa cold-blooded twin na mukhang mayroon siyang espiritu para tumagal sa kanya at nasa sabik daw para kunin ang kanyang dugo. Sumagot naman si Nung Hunbi na wag siyang mag-alala dahil papasayahin niya ito sa pamamagitan ng pagputol ng ulo niya gamit ang kanyang espada. Kung ganun daw maganda ito, kailangan niya lang daw na mapanatili niya ang ganyang espiritu para masiyahan naman daw siya sa pagpatay kay Nung Hunbi. Dahil dito nagsimula nang umatake si Nung Hunbi at nagpalitan sila ng kanilang mga pag-atake. Sa panig naman ni Han Chaguang ay nagulat siya sa salpokan nila sa isa sa kambal na cold-blooded. Nagulat din ito sa salpokan ng kanilang pag-atake at umatake si Han Chaguang. Na deflect naman ito ng kalaban niya at umikot. Pagkatapos nito ay tinawag niya si Han Chaguang. Narinig niya daw na mayroong isang tao na manage na mapaangat ang kunlun mula sa ibaba. Pinatahimik naman ito ni Han Chaguang. Wag na daw ito magsalita ng mga walang kwentang bagay dahil ang Kunlun sect daw ay hindi kailanman mahuhulog at nakuha lang nila ang kanilang headquarters dahil sa pagsasanib puwersa ng pag-atake ng demonic cult at ng mga bastardong tao sa borders. At bakit daw ba nito sinusubukan na bumili ng oras sa pamamagitan ng mga walang kwentang bagay? Na inis naman ang kalaban ni Han Chaguang. Ikanito na hindi niya daw ba naisip na ang mga walang kwentang bagay na yun ay mas magpapatagal pa ng kaunti ng kanyang buhay at dapat daw ay nagpapasalamat ito na hinayaan niya itong mabuhay ng kaunti pa at naghanda ito sa pakikipaglaban. At ganoon din si Han Chaguang. At anong biro daw ba ang pinagsasabi nito? At nagtagisan ng lakas ang dalawa. Bumalik naman tayo kung saan nagsasalita si Muyeong na kung iisipin daw na nakaligtas sila pagkatapos nilang tumalon ni Duke Go Seal sa mga bundok, mukhang tinutulungan sila ng kalangitan at mabuting desisyon din daw ang ginawa ni Duke Go Seal na pumunta dun para dalhin dito ang MA sect, habang si Qian naman daw ay tumatakbo pabalik dito para tumulong sa kanila. At hinawakan ni Muyeong ang balikat ni Qian at pinasalamatan niya ito dahil daw sa kanya mayroon silang mataas na tiyansa na manalo. Sumagot naman si Qian na hindi niya kayang mahulaan kung ano ang mangyayari. Sinabi naman ni Muyeong na napalawak naman nito. Dagdag pa ni Qian na ang kalangitan lang ang makakaalam kung ang MERM Alliance o ang The Heavenly Demon Divine Cult ang mananalo. Nagsalita naman si Muyeong na mukhang kailangan na lang nilang gawin ang sinabi ni Qian, ngunit kung makakaya nilang malampasan ang krisis na ito ay may malaking leksyon silang matututunan. Tinanong naman ni Muyeong kung ano ang tinutukoy ni Qian. Nagpaliwanag naman si Qian na sa kasalukuyan ang MERM Alliance na hindi pa kayang sumabay sa demonic cult organization. Sumang-ayon naman si Muyeong, ngunit hanggang wala daw silang malakas na samahan ay magtiyatsaga silang mabuhay at wala na rin daw kinabukasan ang MERM. Sa isip naman
naman ni Qian na bago daw nila isipin ang kinabukasan ng MERM ay kailangan muna nilang masiguradong makaligtas ngayon dahil ang nabubuhay lang ang mayroong pagkakataon para mangarap para sa hinaharap, kaya daw dapat magawa yun ni Lady Duke Gosil dahil siya na lang ang natitira nilang pag-asa na mangarap para sa hinaharap na bigla naman sila nang may marinig silang ingay at sa gubat ay maririnig ang mga pagsigaw at makikita natin na pinag-aatake ng demonic cult ang nakahanda sanang mag-ambush at napalingon sila Qian sa ingay na narinig nila at hindi daw ba kaya na ang demonic cult ay naunang dumating nag-aalalang sinabi ni Mu Yeong na ang kanyang mga subordinate ay nandun para sa ambush at bakit daw ba inatake nila agad ang demonic cult na imbis ba daanan ito at saka atakihin sa likod. Sinabi naman ni Qian na hindi umatake ang mga subordinate ni Mu Yeong kundi sila ang inatake. Napasigaw naman si Mu Yeong sa gulat dahil sa kanyang narinig. Sinasabi daw ba ni Qian na halata ng kalaban ang kanilang binabalak na ambush at kumuha ng inisyatiba. May tinuro naman si Qian kung nakikita daw ba yun ni Mu Yeong na ang grupong iyon ay lumiliko sa ambush kaya lumingon naman dun si Mu Yeong at napasabi si Mu Yeong nang makita niya ito na yun ay ang The Black Wolf Squad. Napatanong naman si Qian kung ano ang The Black Wolf Squad kaya ipinaliwanag ni Mu Yeong na ito ay ang pinakamababang ranggo ng grupo ng The Heavenly Wolf Squad na pinamumunuan ng The Heavenly Saber Baek Won-ho at pinangungunahan ito ng tao na ang pangalan ay Cho Jim Yong. Sinasabi rin na nire-resemble nito ang Reaper at sinabihan niya si Qian na kailangan niyang protektahan ang sarili niya simula ngayon dahil gagawin niya ang kailangan niyang gawin. Napatingin naman si Qian kay Mu Yeong at tinanong niya kung kailangan pa talagang harapin yun ni Mu Yeong ng personal. Sumagot naman si Mu Yeong na wala na silang mga martial master sa kanilang panig na kayang ideal ang tapatan ng Black Wolf Squad na si Cho Jim Yong kaya daw kailangan niya ng kumilos. May sumigaw naman na siya na nang bahala at makikitang si Jo Jenho pala ito at ang clan head daw ay kailangan magpatuloy sa pag-uutos sa battlefield kung nasaan siya natutuwang. Tinawag naman ito ni Mu Yeong na Brother Jo. Humingi naman ng paumanhin si Jo Jenho sa clan head dahil nahuli siya at magpapaliwanag na lang daw siya mamaya. Sinabi naman ni Qian na ang taong yun na si Jo Jenho ay mukhang malakas. Sumang-ayon naman si Mu Yeong na malakas talaga si Jo Jenho na kahit pinagsisilbihan siya nito bilang Panginoon dahil iniligtas niya ito noon. Sinabi rin daw ni Jo Jenho na mula talaga siya sa Northern Sea Ice Palace dahil nung sinakop ng demonic cult ang border ng MERM ang the Northern Sea Ice Palace ay tumangging sumali sila kaya na-wipe out sila sa pangyayaring yun. Kung gayon daw ay mukhang mayroong matinding galit si Jo Jenho sa demonic cult marahil ang sama ng loob ang nagpapalakas sa kanya kaysa sa kanyang orihinal na lakas. Sa nagulat naman silang dalawa dahil nagkaroon ng malakas na pagsabog sa likuran nila at nagkaroon din ng malakas na pagsigaw ng mga martial artist. Nagsalita naman si Mu Yeong hindi daw nila sabihin sa kanya na ang The Heavenly Saber ay ang nakikipaglaban sa ambush squad na ipinadala nila. Napaisip naman si Qian na Heavenly Demon Saber Baek Won-ho. Hinihiling daw ni Mu Yeong na sana makaligtas sila sa pamamagitan ng environmental advantage mula sa ambush. Kailangan daw nilang mapanatili sila dun hanggat kaya nila. Sa isip naman ni Baek Won-ho at Qian nasaan na daw kaya siya, hindi daw ba kaya nasa gubat siya o kaya naman nasa mataas na lugar. Nagulat naman si Qian sa kanyang nakita sa itaas dahil nakatayo si Baek Won-ho sa tuktok ng puno. Napatingin din dito si Mu Yeong nababahalang. Sinabi naman ni Qian sa kanyang isip na mukhang 11 na taon na ang nagdaan bago niya ulit itong makita. Nararamdaman niya rin daw na mukhang lumakas ito ng lubusan at naalala ni Qian ang dating mukha ni Baek Won-ho daw ay naging isang tao si Baek Won-ho na hindi man lang maisip ng sinoman kung gaano kalakas siya. Nagsalita naman si Mu Yeong mukhang yun daw ang The Heavenly Saber na si Baek Won-ho. Tinanong ni Mu Yeong si Qian kung nakikita daw ba nito ang The Star Supreme Ruler, ang bituin na nasa itaas ng kanyang ulo. Mukhang sinasabi ng The Star Supreme Ruler na si Baek Won-ho ang pinili ng Supreme Ruler. Bigla naman nagsalita si Qian na nakikiusap daw siya na tumakbo nito si Mu Yeong. Nagulat naman si Mu Yeong sa sinabi
Qian at patanong na sinabi ni Mu Yeong na ano ang pinagsasabi ni Qian na tumakbo sa ganitong sitwasyon. Sumagot naman si Qian na si Baek Won-ho ay dumating na kasama ang main unit nila at makikita natin ang mga pagsabog at sigawan ng mga martial artist. Dagdag pa ni Qian na ang ibig sabihin nun na kahit dumating pa ang MA sect ang pag-asa nilang manalo ay wala na at patuloy ang pagsabog sa kagubatan at sigawan ng mga martial artist. Alam naman daw ni Mu Yeong na matatalo sila sa laban ngunit hindi niya kayang tumakbo. Sinabi naman ni Qian na ang Heavenly Saber Baek Won-ho ay siguradong alam na ang tungkol sa lahat ng kanilang puwersa at ng pagkakataon na masakop ng The Heavenly Saber ang Sichuan branch ay hindi nila masasabi na nakatali na sa kanila ang mga titulo at sa kasalukuyang sitwasyon ay mangyayari. Ayon sa kanyang prediksyon sa tuktok nito ay mayroong pang mga variable na mangyayari ayon din sa kanyang kalkulasyon. Kaya daw sa sitwasyon na ito ay ang tanging kailangan nilang gawin ay pumili ng unpredictable na desisyon. Tinanong naman ni Mu Yeong kung ang ibig sabihin daw ba ni Qian ay tumakas na patahimik naman si Qian. Dagdag pa ni Mu Yeong na ipapaalala niya kay Qian na hindi siya galing sa Merm Alliance. Alam daw ba ni Qian kung kailan namamatay ang mga martial master kapag nakikipaglaban? Yun daw ay kapag sira na ang kanilang kaloobang lumaban at kapag pinakita na nila ang kanilang likuran. Kaya sa parehong sitwasyon ay napakahirap kung hindi sila lalaban hanggang sa huli at kapag sinimulan na nilang ipakita ang kanilang likod yun ang pagkakataon kung saan masisira sila. Nagsalita naman si Qian na common sense na lang yun sa Merm. Patanong naman na sinabi ni Mu Yeong ang ibig sabihin daw ba ni Qian na gusto niyang sirain ang kanilang common sense. Tinanong naman ni Qian kung meron daw bang retreat strategies ang mga tao sa Merm kapag nagsesenay sila. Sumagot naman si Mu Yeong na hindi nila yun ginagawa lalo na sa partikular sa kanilang pagsasanay. Ngunit kung ang lahat ay nasabihan na kailangan nila itong gawin kung kinakailangan. Sinabi naman ni Qian na kasama yun ang mga tao na mayroon sila ay unti-unting babagal din ang oras at lugar ay nasa kanilang side. Tinanong naman ni Mu Yeong kung ano ang ibig sabihin ni Qian sa tao, oras at lugar. Sinabi lang ni Qian na malapit ng umulan ang amoy daw ng ulan sa hangin. Nagtataka naman si Mu Yeong sa mga pinagsasabi ni Qian at makikita natin na masama nga talaga ang panahon na nagbabadyang umulan at mukhang totoo daw ang sinabi ni Qian na uulan. Na may tinuro naman si Qian na kung pupunta sila at dadaan sa Southeast Forest ay mayroon daw doon narrow path at kung makakapunta daw sila doon ng ligtas ay merong pag-asa na makaligtas sila. Sinabi naman ni Mu Yeong na ang mga martial master ay kayang pigilan ang 100 na kalaban. Dagdag pa ni Qian na si Lady Duke Gosil ay siguradong papunta na rito ngayon at makikita natin sa dahon ang isang patak ng ulan at nagsimula na nga ang pagbuhos ng ulan. Kailangan na daw nilang magmadali dahil wala na silang sapat na oras kaya magdesisyon na daw si Mu Yeong. Napaisip naman si Mu Yeong at nagsalita na hindi siya sigurado ngayon kung ang desisyon niya ay tama dahil ang pagtakbo ay isang bagay na hindi mo maiisip para sa mga martial artist. Gagawin daw nila ang sinabi ni Qian at ngayon daw na nakapagdesisyon na sila nakikiusap daw siya na gawin nila ito bilang isang tamang desisyon at sumigaw na si Mu Yeong na ang ambush squad daw ay makinig na wag daw silang aalis sa kanilang kinatatayuan. Pigilan nila ang mga kalaban hanggang sa kaya nila. Sumang-ayon naman ang mga martial artist na kasali sa ambush squad at narinig daw nila ang utos na lulungkot na sinabi naman ni Qian na walang sino man sa mga taong yun ang makakabalik pa ng buhay. Yun din daw ang iniisip ni Mu Yeong. Ngunit kung kailangan mong iligtas ang iba kailangan nilang isakripisyo ang kanilang mga sarili at sa isip niya humihingi siya ng tawad sa kanila at hindi niya daw makakalimutan ang kanilang mga sakripisyo na kahit mamatay man siya at magmadali na daw sila at hinawakan niya na ang kamay ni Qian. Sinabi naman ni Qian na kung susunod siya sa kanila ay magiging pabigat lang siya sa kanila at iwan niya nalag daw siya dito at hayaang siyang protektahan ang sarili niyang buhay. Sinabi naman ni Mu Yeong na kasuklam-suklam iyon kailangan daw nila ang tulong ni Qian. Hindi daw ba siya lang ang kayang mag-guide sa kanya patungo sa narrow path at hinla niya na si Qian pagkatiwala
pagkatiwalaan daw siya nito at pagkatiwalaan niya din daw ang sarili niya. Nagulat naman si Qian dahil napakabilis nila dahil ang maneuverability arts daw ni Mu Yeong ay mas magaling pa kay Duke Go Seal. Umalis na sila, tiniglan lang naman sila ni Baek Won-ho at may makikita tayong isang babaeng monghe. Napalingon naman si Ma Shinrang dahil nandito na daw sila. Ngayon daw na nandito na sila ay dapat niya silang batiin at lumipad na siya. Nakangiti niyang sinabi na ngayon ay makakapag-unat-unat siya pa. Pagkatapos ng matagal na panahon sigurado daw siyang magiging masaya siya at napatawa siya ng malakas. Nagkasalubong naman si Ma Shinrang at ang babaeng monghe. Nakilala naman ito ng babae monghe na si Dark Demon Sword. Ma Shinrang daw ang nasa harapan niya. Kahit na daw ang Merm Alliance ay kinikilala siya bilang isa sa mga kalaban ay nagkaroon daw ng issue at ipinag-utos na patayin si Ma Shinrang at mukhang wala daw nakahuli kay Ma Shinrang hanggang sa huli. Hindi daw siya makapaniwala na ang lalaking ito ay naging elder ng demonic cult at nagpapakita ulit ito at naghanda na siyang makipaglaban at mukhang ang demonyo na patay na dapat ay nabubuhay pa rin dito sa paligid ng Central Plains at nagharap na sila. Napatawa naman ng malakas si Ma Shinrang at mapapag-alaman na ang babaeng monghe pala ay ang sect leader ng MA sect. Sinusubukan daw ng sect leader ng MA sect na putulin ang kanyang ulo na pa-atras sila dahil sa kanilang pag-atake at kahit gaano pa daw sa kalakas ngayon ay Essa puta ela quer fuder, essa puta ela quer transar. 24 pro party, tem 8 dessa piranha quer sentar. Vai, bota, ela bota. Wala na siyang laban sa kanya at napunta naman tayo sa labanan nila nung Hunbi at isa sa kambal. Makikita rin natin sila Mu Yeong at nagpakawala ito ng slash attack. Sa ginawang slash attack ni Mu Yeong ay makikita natin na tinamaan sa likuran ang kalaban ni Nung Hunbi at napabulwak ito ng dugo at binawian na ito ng buhay. Sabi pa ni Mu Yeong na kung mayroon silang sapat na oras hindi nila magagawa ang sepresang pag-atake. Napasigaw na lang si Nung Hunbi dahil pinatay ni Mu Yeong ang kanyang kalaban, ngunit sinabi lang ni Mu Yeong na ang sitwasyon ngayon ay napaka-importante kaya kinakailangan nilang magmadali at ibinalik na ni Mu Yeong ang kanyang espada sa lalagyan nito. Nakita naman ni Mu Yeong ang sect leader ng MA sect at ito ay ikinagulat niya at tinanong ni Mu Yeong kung hindi daw ba nakita ni Nung Hunbi ang sect leader ng MA sect na si Boyon. Ngayon lang nagtatakang sumagot naman si Nung Hunbi, hindi niya daw alam, hindi niya rin daw ito nakita. Napamura naman ang kakambal na tay ni Mu Yeong at napatanong ito kung natalo daw ba ang kanyang kakambal. Napalingon naman dito sila Mu Yeong at sinabi ni Mu Yeong na tapusin na muna nila ito at naiintindihan naman daw ito ni Nung Hunbi at pumunta na sila sa kalaban. Nagulat naman ang kalaban nila dahil napapalibutan na siya ng tatlo. Sa isip ni Qian na sigurado daw siya na sinabi lang kanina ni Mu Yeong ang pangalan ni Boyon at kung nandito na daw ang sect leader ng MA sect ang ibig sabihin daw ba nito ay nandito na rin si Duke Go Seal. Napamura naman ang kalaban nila Mu Yeong. Sa ngayon daw ay wala siya mapapagpilian, kailangan niya daw tumakas, ngunit sinisigurado niya daw sa susunod na mapuputol niya ang mga ulo nila at tumakas na siya. Tinawag naman nila itong maliit na daga. Tumakas lang daw ito na parang isang daga. Napatanong naman si Han Chagwang kung ano daw ba ang problema at bakit daw sila lumipat mula sa likuran. Sumagot naman si Mu Yeong na ang The Heavenly Saber Baek Won-ho ay nandito na. Nagulat ang dalawa sa kanilang narinig at sa kasalukuyan ang ambush squad daw ay pinipigilan ng Heavenly Wolf Squad, ngunit hindi daw sila magtatagal at kahit galit na galit daw siya ay wala siyang magagawa dahil kailangan na nilang umalis ngayon dahil wala na daw silang oras. At tinuro niya si Qian dahil ito daw ang gagabay sa kanila sa daanan. Tinanong naman ni Han Chagwang na lumaban na lamang sila kay Baek Won-ho. Sumagot naman si Mu Yeong na kung ang tiyansa nilang manalo ay mababa ay mas makakabuting sa susunod na lang nila ito gawin. Wala naman magawa ang dalawa kundi manggigil na lang sa sobrang inis dahil kung gusto daw nilang mas maraming buhay ang maligtas kailangan nilang kumilos agad. Sinabi naman ni Han Chagwang na susundin nila ang iniutos ni Mu Yeong at inutusan na ni Han Chagwang ang kanyang nasasaputon na Kunlun sect dahil outers daw sila habang ang second class disciples ay ang titigil sa ibang kalaban.
at ang iba ay susunod sa kanya at ganoon din ang ginawa ni Yun sa Mystic Martial Squad dahil otres sila habang ang mga team leaders at deputy team leaders ay pipigilan ang kalaban. Sinabi ni Mu Yeong na ang Dukgo Clan ang pipigil sa kalaban habang ang ibang natitira ay tatakas na para umatras. Napalingon naman si Mu Yeong sa isang direksyon at napatanong kung si Boyong nga ba iyon. Sumagot naman si Boyon dahil ang sitwasyon ay napaka-importante at nangangailangan ng tulong ay nauna siyang pumunta rito. Siya na daw ang bahala while di man na ito at mag-withdraw na daw sila dahil ang kanyang mga disipulo ay dadating na kaya daw nilang ma-reorganize ulit nila ang battle line nila at lumaban pa pabalik kaya wag daw nilang pahirapan ang kanilang mga sarili. Sa isip naman ni Mu Yeong kapag nagsimulan ng kumilos ang The Heavenly Saber Baek Won-ho ay siguradong imposible na sila ditong makatakas at sana daw ang ambush squad ay kaya pang pigilan ang nasa likuran at nagkaroon ng malakas na kidlat at tumama ito sa puno na nagsanhi ng pagsabog at pagbag nito. Si Baek Won-ho naman ay nakatayo lang sa puno na nagmamasid sa mga nangyayari at sa ibaba niya ay nangyayari ang labanan ng dalawang panig at napatanong na lang siya kung tumatakas daw ba sila. Sino daw ba ang taong ito na gumagawa ng mga ganitong desisyon sa ganitong sitwasyon at ang tao rin yun ang nakahalata ang pagiging spiya ni Yonhwa at naging sanhi upang magpakamatay ito at ang sumulat rin daw ng 10 PM sa dahon. Hindi daw ba kaya iisang tao lang ang gumawa nito? Ang madilim na kalangitan ay tinatakpan ang The Star Supreme Ruler. Seryoso niyang sinabi na oras na para kumilos siya at binunot niya na ang espada niya at tumalon na siya at sinimulan niya ng umatake at ang mga inatake niya ay napasigaw at binawian ng mga buhay. Sa sobrang bilis ng kanyang pag-atake ay hindi makasabay ang mga martial artist at nagpakawalan ng isa pang slash attack si Baek Won-ho at napasigaw ang mga inatake ni Baek Won-ho. Mukhang kailangan na nilang simulan ang pag-corner sa mga kuneho at isip si Baek Won-ho at nagiging interesado talaga siyang makita ang taong yun at napunta naman tayo sa isang lugar kung saan tumatakbo si Chian. Sa isip ni Chian hindi niya daw alam kung saan at gaano pa kalayo ang kanyang tatakbuhin. Tuloy-tuloy lang daw siya sa pagtakbo base sa naaalala ng kanyang katawan. Pinagdarasal niya daw na tinatahak nila ang tamang direksyon at nagkaroon ng pagsabog sa tabi ni Chian at hindi daw siya dapat huminto. Kailangan niya daw tumakbo kaya niya hanggang sa mawalan na siya ng hininga at tumigil na sa pagtibok ang puso niya. Sinusundan nila ang tinatahak niyang direksyon. Ang mga paa niya ay ang kanilang magiging buhay o kaya naman ang magiging dahilan ng kanilang kamatayan. Natatakot siya kung tamang direksyon ang kanilang tinatahak ngayon. Kung ang pagtakas daw ba nila at paano daw ba kung ma-wipe out sila agad dahil sa sinabi niya. Bakit daw ba kaya siya nasali dito at bakit din daw ba siya sobrang takot kung ano ang mangyayari? Habang patuloy na tinatanong ni Chian ang kanyang sarili dahil ito ay ang kanyang plano. Bakit daw ba naging ganito ang nangyayari? Dahil daw ba ito kay Baek Won-ho o kaya naman dahil kay Dukgo Seal? Madaming naglalaro sa isip ni Chian kung bakit ganito ang mga nangyayari at napahinto siya sa kanyang pagtakbo at makikita natin si Dukgo Seal kasama ang mga disipulo ni Boyon at napatanong si Chian kung si Dukgo Seal nga ba ang nakikita niya ngayon lang at mukhang siya nga daw ito. Napatigil naman si Dukgo Seal at nagkatinginan silang dalawa at natutuwang tinawag ni Dukgo Seal na kung siya nga ba si Sir Chian. Nakangiti naman si Chian na sumalubong at nagtataka siya bakit Sir Chian ang tawag sa kanya. Ito daw ang unang pagkakataon na narinig niya na ganito ang pagtawag sa kanya simula nung ipinanganak siya. Habang papalapit sila Dukgo Seal ay tinanong niya kung siya nga ba daw si Sir Chian. Napatanong naman si Chian sa kanyang sarili kung bakit bumibilis ang pagtibok ng kanyang puso at bakit daw ba siya excited na makita si Dukgo Seal. Nakikita daw ba ito ni Chian? Ito daw ay mula sa MA sect. Sumang-ayon naman si Chian at dinala daw ito dito ni Lady Dukgo Seal. Nagpakilala naman si Han Chagwang. Nagmula daw siya sa Kunlun sect. Ang buong army daw ay nagre-retreat kaya ang MA sect daw ay magbago din sa retreat formation. Napatingin naman si Dukgo Seal at si Chian ay huminto sa harapan ni Dukgo Seal. Natutuwang sinabi ni Dukgo Seal na nagkita daw ulit sila ni Sir Chian. Napangiti naman si Chian habang nakatitig ang dalawa sa isa't isa. Ang iba ay patuloy na tumatakbo dahil ay dideploy daw nila ang Dragon Subjugation Tiger Ambush Formation
formation at harangan daw nila ang likuran. Ang mga Shaolin na nasa 180 Arhats formation ay dideploy ang dalawa sa pinakamagaling na anti-demon formation ng Buddhism. Nagpapasalamat daw sila at nagtitiwala sila sa kanila at ang mga Shaolin na daw ang responsibly sa pagharang sa likuran, kaya wag na silang mag-alala at magpatuloy na. Habang sila Qian ay nakatigil at nagkatinginan silang dalawa, sinabi ni Qian na mag-usap na lang sila mamaya at tumakbo na siya dahil ang sitwasyon daw ay napaka-importante kaya kailangan na nilang magmadali. Sa isip naman ni Duke Go Seal, importante ito. Ang ibig sabihin daw ba nito ang The Heavenly Saber ay nandito na kasama ang main unit. Kailangan niya daw bilisan, hindi daw ito ang oras para mag-isip tungkol dun at mag-focus na lang kung paano makakaalis dito at hinawakan niya ang kamay ni Qian. Nagulat naman si Qian. Nagtanong naman si Duke Go Seal kung gusto ni Qian ulit na buhatin niya ulit ito. Sumagot naman si Qian na hindi kailangan, maayos na siya. Nagulat naman si Duke Go Seal kung gayon daw ay tulungan niya na lang ito sa pagtakbo. Habang hawak ni Duke Go Seal ang kamay ni Qian habang tumatakbo, sa isip naman ni Qian ay hindi niya alam kung tumatakbo ba siya o hinihilang, ngunit sigurado siya sa isang bagay na ang paa niya ay hindi man lang nakakaapak sa lupa. At sa masamang panahong ito kung saan nagkakaroon ng mga malalakas na kidlat na tumatama sa mga puno, ay makikita natin na unti-unti nang humihina ang ulan at nagpapakita na muli ang buwan at ang pulang butuan. Simula daw ngayon dito sa narrow path ay kailangan nilang maging matulis dahil ang daanan ay nagiging makitid habang patuloy silang naglalakad patungo sa dulo, kaya mag-ingat daw sila. At sinabi ni Duke Go Seal na siya na ang mangguna at mag-iingat daw sila sa pagsunod sa kanya, at nagsimula na nga silang dumaan sa makitid na daanan habang patuloy silang naglalakad. Sinabi ni Qian na nagawa daw nila dahil unti na lang ay makakatawid na sila ng ligtas at napalingon siya sa likuran dahil kaunti na lang ang taong kasama nila kaysa sa kanyang inaasahan, at nagtataka siyang nagtanong kung mayroon bang nangyari habang papunta sila dito. Sumagot naman si Duke Go Seal na wag nang mag-alala si Qian dahil sigurado na nasa likuran lang ang iba, dahil ang mga martial master na mayroong kapangyarihan ng prowess ay siguradong binabantayan sila sa likuran para makatawid sila ng ligtas. Kaya tumango na lang si Qian, at ang haba daw ng tulay na ito ay nasa 50 yards at kung puputulan nila ito kapag nakatawid na silang lahat ay siguradong hindi na sila masusundan ng kanilang kalaban. Napatingin naman si Duke Go Seal kay Qian at binitawan niya na ang kamay ni Qian dahil kailangan niya daw pumunta mag-isa. Nagtataka naman si Qian kung ano ang pinagsasabi ni Duke Go Seal at tinanong ni Qian si Duke Go Seal kung hindi daw ba ito sasama sa kanya. Sumagot naman si Duke Go Seal na hihintayin niya ang kanyang ama at susunod na lang daw sila at wala na daw silang oras kung kaya magpatuloy na sila, kaya bilisan daw nilang makatawid dito upang matulungan nila ang nagbabantay sa kanilang likuran. Nagkatinginan naman ang dalawa at sinabi ni Qian na kung ipagpapatuloy nila ang pagsulong sa tulay na ito ay mayroong dalawang bangin sa gitna nito, sa kanan naman ay mayroong babang daanan sa gitna ng bundok na mayroong kapatagan sa ibaba, kaya kailangan nilang pagplanuhan sa kapatagan ang kanilang pagdepensa habang tinitipon ang kanilang puwersa. Habang nakikinig naman si Duke Go Seal sa sinasabi ni Qian ay sumangayon siya at magkita na lang daw sila dun at likod na si Qian para magpatuloy at mag-ingat daw si Duke Go Seal. Napangiti naman si Duke Go Seal nang marinig niya ito at nagpatuloy na si Qian sa paglalakad. Sinabi ni Duke Go Seal na ang tulay ay hindi stable at maaari itong mag-collapse dahil hindi nito kayang suportahan ang bigat nilang lahat, kaya kailangan nilang gamitin ang maneuverability art para mapagaan ang kanilang mga katawan. Nakangiting sumang-ayon naman silang lahat at gagawin daw nila iyon at nagpatuloy na sila Qian sa paglalakad. Sa isip ni Duke Go Seal ay mag-ingat silang lahat at unti-unti na silang nakakalayo kay Duke Go Seal hanggang sa hindi niya na ito makita at napahinga siya ng malalim. May napasigaw naman at tinawag ang pangalan ni Qian. Nagulat naman si Duke Go Seal, hindi
daw ba kaya hindi niya natapos ang kanyang sinasabi dahil makikita natin na nasira ang tulay na inaapakan ni Chian habang nahuhulog siya ay may isang kamay naman ang humawak sa kanyang kamay at iniligtas siya ng lalaki ito. Nakangiti nitong sinabi kay Chian na naligtas niya ito. Nagulat naman si Chian dahil unti na lang ay mawawala na sana siya ng buhay at unti-unti nang tinataas ng lalaki si Chian. Natutuwa naman ang kasama nila dahil ligtas si Chian at tinawag nila ang lalaki na Storm Rider at nag-aalala nilang tinanong si Chian kung nasaktan daw ba ito at mag-iingat daw ito. Sumagot naman si Chian na ayos lang siya, ang tulay daw ay basa at hamina dahil sa pag-ulan kanina. Unti na lang daw ay mahuhulog na si Chian. Sa kabutihang palad ay naligtas siya ni Storm Rider na wala naman ang pag-aalala ni Duke Go Seal nang marinig niya ito at sinabi niya sa kanila na mag-iingat sila at pasakayin nila si Chian sa kanilang likod. Sumagot naman ang tao sa kabila na wag na daw mag-alala si Duke Go Seal dahil binubuhat na nila si Chian sa likuran nila at tumawa sila. Kaya napasang-ayon na lang si Duke Go Seal at sa isip niya na ang nangyari kanina ay nabigla ang puso niya. Hindi niya alam kung naging attached na sila ni Chian. Sa kabilang banda naman kila Chian ay makikita natin ang hiya sa kanyang mukha. Pinapagaan naman ng iba ang pakiramdam ni Chian dahil ngayon ay hindi na siya mahuhulog ulit at tumawa sila. Sa mukha naman ni Chian ay nagpapawis ito at pinakalma niya ang sarili niya. Sinabi niya na martial art. Nagtataka naman ang nagbubuhat sa kanya sa narinig niya kaya sinabi ni Chian na gusto niyang matuto ng martial arts dahil ayaw niyang pinuprotektahan siya ng iba at palagi na lang umaasa sa kanila kaya kailangan niyang matuto ng martial arts. Napangiti naman si Storm Rider sa kanyang mga narinig. Sinabi naman ng nagbubuhat kay Chian na mayroong kapangyarihan si Chian na mas makapangyarihan pa sa martial arts. Nagtataka naman si Chian kung ano ito. Sumagot naman ang lalaki, yun daw ay ang katalinuhan ni Chian. Yun ang nagligtas sa kanilang lahat. Hindi lahat ay kayang makuha ng iba ang katalinuhan na tulad kay Chian at habang ang martial arts naman ay natututunan lang sa pagsasanay ngunit wala silang magagawa sa ganoon sila itinanganak at naiinggit siya sa katalinuhan ni Chian. Seryoso lang naman si Chian na nakikinig. Sa kabilang banda naman ay napapatanong si Duke Go Seal sa kanyang sarili kung magiging maayos lang ba ang lahat. Sana daw maging ligtas silang lahat. Hindi daw siya makapaniwala na parang kahapon lang sila nagkita ni Chian at nagtinuman silang dalawa sa restaurant sa Full Moon Pavilion dahil parang taon na daw ito para sa kanya. Nararamdaman niya daw na ilang taon na ang lumipas. Hindi naman daw ba nagkataon lang ang pagkikita nila ni Chian o mukhang dahil ito sa kapalaran nila talagang magkita. Habang napapaisip siya sa mga pangyayari ay nagulat siya dahil may nakita siyang tumatakbo tungo sa kanya dahil ang anino daw na iyon ay kay Ajoshi at tinawag naman ni Jo Genho si Duke Go Seal. Hindi daw ba sinabi na ni Duke Go Seal na tawagin siya nitong kapitan? Natawa naman si Jo Genho dahil siya daw ang unang nagkamali. Nagtanong naman si Duke Go Seal kay Jo Genho kung bakit ito mag-isa at nasan daw ba ang iba. Sumagot naman si Jo Genho na wag na siyang mag-alala dahil malapit na rin sila rito. Tumakbo siya papunta dito para makasunod sa kanila. Nag-aalalang tinanong naman ni Duke Go Seal kung ayos lang ba ang kanyang ama at ang iba. Sumagot naman si Jo Genho dahil ang clan head na si Muyeong ay ayos kaya wag na mag-alala si Muyeong dahil alam niya na si Captain Nung Wunbi at Han Chagwang ay ayos lang. Ngunit sa labanan at sa pag-retreat nila marami sa mga mandirigma nila ay nagsakripisyo at mayroon din siyang malakas na kalaban at muntikan na rin siyang mamatay sa pakikipaglaban. Tinanong naman ni Duke Go Seal kung sino ang naging kalaban ni Jo Genho. Sumagot naman ito na ang kalaban niya ay ang kapitan ng The Black Wolf Squad na si Cho Jim-yong. Tinanong naman ulit ni Duke Go Seal kung malakas daw ba talaga si Cho Jim-yong dahil sa hirap na dinanas ni Jo Genho. Sumagot naman ito na hindi niya naramdaman na natalo siya sa simula ng labanan nila ngunit napagtanto niya na magaling talaga si Cho Jim-yong at kung hindi dumating ang mga taga-MA sect ay sigurado siyang nasa pintuan na siya ng langit. Bukod pa dito ay nandoon rin ang The Heavenly Saber at marami pang malalakas na individual ang nasa demonic cult. Tinanong naman ni Duke Go Seal na kung ang MA sect ay hinaharangan ang likuran. Sinabi naman ni Jo Genho na oo, kasama ang kanilang sect leader na si Boyon. Sa gitna ay dinploy nila ang Two Dragon Subjugation Tiger Ambush Formation. Ang bawat isa ay binubuo ng 48 na katao para bigilan ang kalaban sa likuran.
likuran hindi niya ito nakita ng maayos dahil sa madilim na kalangitan at malakas na pag-ulan kanina. Ang Dragon Subjugation Tiger Ambush Formation ay gumawa ng dalawang bakal na pader na hindi man lang makalapit ang demonic cult. Ito ay tunay na kamangha-mangha. Sabi naman ni Dukgo Seal na nasa 200 ang nasa MA sect kaya nilang mag-deploy ng 4 na Dragon Subjugation Tiger Ambush Formation. Habang patuloy silang nag-uusap, napatanong si Dukgo Seal kung ano naman ang tungkol kay Boyon at ang mga na-trap sa formation deployment. Sumagot naman si Jo Genho na sinabi nila na sila na ang bahala sa mga tumutugas sa kanila at hahabol na lang sila papunta dito, ngunit mayroong mataas na tiyansa na hindi nila iyon magagawa. Hindi, wala talaga silang tsansang magawa yun dahil si Boyon ay hindi umaatres hanggat mayroon pang mga kalaban siyang nakikita. At ang nakakagulat pa na sinabihan niya ang kanyang mga disipulo na tumakas na sinabi naman ni Dukgo Seal na dapat nakipaglaban sila kasama ang MA sect. Dinagdag naman ni Jo Genho na pag na-annihilate silang lahat ay siguradong magiging masama ito para sa kanilang lahat, at least may maramdaman silang kapayapaan. Habang napapaisip si Dukgo Seal, tinanong niya si Jo Genho kung mawawipe out ang MA sect na kahit gaano kalakas ang demonic cult ay mayroon rin silang malalakas na puwersa sa kanilang panig, dahil kung iisipin ng mabuti ang demonic cult ay mayroong malakas na kapangyarihan dahil dun nagiging kampante sila at nagiging arrogante. Alam rin ng demonic cult kung ano ang ating mga ginagawa habang tayo naman ay hindi masyadong nakapaghanda, kaya sigurado ako na nakapagdesisyon ang clan head na si Muyeong na umatras pagkatapos makinig sa mga sinabi ni Qian Ryuyong, dahil ang mga salita ay magandang desisyon at magkakaroon siya ng criticism dahil sa mga taong iniisip na mas magaling pa sa kanya, ngunit ang mga desisyon na ginawa niya ay nakaligtas ng maraming buhay ng mga tao. At kung iisipin rin na kaya niyang makumbinsi ang clan head na si Muyeong, mukhang nagiging kamangha-mangha siya habang tumatagal. Habang nakikinig naman si Dukgo Seal sa sinasabi ni Jo Genho ay napatingin ito sa kalangitan na may magandang tanawin. May sumigaw naman na ang clan head na si Muyeong ay paparating na, kaya napalingon silang dalawa sa direksyon kung nasaan sila. Muyeong napapalapit sa kanila at sa isip ni Dukgo Seal ay natutuwa siya dahil ligtas silang lahat. Napunta naman tayo kung saan nangyari ang madugong labanan at madaming mga bangkay ang nakahandusay, pati na rin ang cold-blooded na kambal ay patay na rin, pati na rin si Boyon at Machinrang. May lumapit naman sa bangkay ni Machinrang, makikita na si Baekwonho ito at nagagalit nitong sinabi na mas malaki pa ang nawala sa kanila kaysa sa kanyang inaasahan dahil ang ikalawang squad ay unti na lang ay mawawipe out sila. Hindi daw ba? Sumagot naman ang isa na ang nakaligtas sa ikalawang squad ay nasa 30 na tao na lang, at makikita naman natin na ginagamot na ng iba ang nasugatan nilang kasamahan dahil kung iisipin na ipinadala niya ang ikalawang squad para sa hindi nilang inaasahang kamatayan. Sinabi naman ng isa na ang kalaban nila ay mas madaming nawala kaysa sa kanila dahil napatay nila si Boyon at mahigit sa 100 na mga disipulo ng MA sect at mahigit sa 300 na alliance troop, pati na rin ang Dukgo clan ay namatay sa kanilang mga kamay dahil hindi rin nila inaasahan na mas magaling pa pala ang kanilang mga kalaban kaysa sa inaasahan nila. Ang katotohanan na nakuha nila ang ganitong resulta dahil sa kanilang kapitan na si Baekwonho. Napangiti naman si Baekwonho kung yun nga ba ang kaso dahil ang mga matatanda na miyembro ng demonic cult ay mukhang na-overestimate nila ang kanyang abilidad bawat oras, at sigurado din siyang nananabik silang pag-usapan kung ano ang mga susunod na mangyayari. Ang katotohanan na ang ikalawang squad na pinamumunuan ko bilang ang The Heavenly Saber halos ma-wiped out, at ang mga taong walang alam kundi magduda, at kung meron akong ibang intensyon ay siguradong magugustuhan nilang marinig na nanalo sila. Bukod pa rito ay mayroon parent siyang hindi naiintindihan sa laban na ito, at sigurado din siyang may mali dito ang leader ng reinforcement squad mula sa Merm Alliance na pinangungunahan ni Dukgo Muyeong, ngunit nararamdaman niyang hindi ito isang klase ng command tactics. Ngunit nagtataka si Baekwonho kung mayroong strategist sa tabi ni Muyeong. Nagsalita naman ang lalaki na may nahuli silang isang buhay na tao mula sa Dukgo clan, kaya minumungkahi niyang ma-interrogate nila ang taong yun. Kaya naman sinabi ni Baekwonho na dalhin nila ang nahuli nila dito. Agad naman na
nakuha ng lalaki ang nahuli nila at idinala kay Baekwoonho. Habang tinitignan niya ang bihag nila mula sa Dukgo Clan ay tinanong niya ito kung mayroong strategist na sumali sa Merm Alliance Reinforcement Squad at kung sasabihin nito ang katotohanan ay bibigyan niya ito ng awa at pagkakataong mabuhay. Sumagot naman ang lalaki na hindi niya alam. Tinignan naman ito ni Baekwoonho at binago ng lalaki ang sagot niya dahil ang ibig niyang sabihin ay wala silang strategist, ngunit nakangiting sinabi ni Baekwoonho na mayroong isa. Nagulat naman ang lalaki at tinanong ni Baekwoonho kung sino ang strategist nila. Pasiga naman na sinabi ng lalaki na sinabi niya na sa kanya na wala silang strategist na kahit meron man daw ay wala siyang alam tungkol dun. Sinabi naman ni Baekwoonho na binigyan niya ito ng pagkakataong mabuhay ngunit hindi niya ito kinuha ang pagkakataon na yun. Nagngangalit naman ang lalaki sa galit at sinabi ni Baekwoonho sa kanyang alagad na alisin na nila ang bihag dahil ang interrogation ay tapos na. Sinabi naman ng lalaki niyang kasama na alam niyang may tinatago ang lalaki na ayaw nitong sabihin kaya minumungkahi niyang pahirapan nila ito para malaman nilang ang tinatago nitong impormasyon na nais nilang makuha. Sinabi naman ni Baekwoonho na hindi na nila yun kailangan pang gawin dahil wala nang ibang sasabihin ang bihag nila kahit pahirapan pa nila ito at sa totoo lang ay nagkakaroon siya ng kuryosidad kung sino nga ba ang taong iyon. Naiinis naman ang bihag sa kanyang isipan dahil nalaman nilang may tinatago siya dahil lang sa kanyang ekspresyon at ang The Heavenly Saber. Baekwoonho ay kamangha-mangha talaga. Habang naglalakad ang dalawa ay biglang nagsalita si Baekwoonho. Hindi daw ba kaya ang strategist na yun ay sekretong sinisira ang kanyang mga plano? Habang napapaisip siya dahil nakukuha ng taong yun ang kanyang nervyos, nagsalita naman ang lalaki at tinawag ang kanyang kapitan kung mapapagkatiwalaan nila ang Black Wolf Squad sa mga tumakas na kalaban. Kaya niya na ang The Heavenly Wolf Squad ay magmadali at sumali na rin sa pagtugis. Sinabi naman ni Baekwoonho na sa kasalukuyan ay mayroon na lamang silang mga tauhan na mahigit sa 400 na natitira at isinasaalang-alang niya rin ang mga tauhan nilang nasugatan. Kaya sa 200 na miyembro ng Black Wolf Squad ay hindi na dapat sila mahirapan sa pakikipaglaban sa tinutugis nila kaya na nilang patumbahin ang kanilang mga kalaban. Sabi naman ng lalaki na ngunit ang kanilang mga kalaban ay kumikilos ng hindi nila nahuhulaan kaya kailangan din nila itong isaalang-alang. Seryosong sinabi ni Baekwoonho na kung gayon ay kailangan nilang umakto ayon sa prediction ng kanilang mga kalaban at ilabas daw nito ang mapa at makikita natin sa mapa ang mga pwedeng daanan. Habang tinitignan ito ni Baekwoonho na kung titignan daw ito ay makikitang hindi lang basta tumatakbo ang kalaban nila para makatakas kundi binago rin nila ang larangan ng digmaan para mabawasan ang sakripisyo sa digmaan. Ang patag na lupain kung saan napakalawak nito mula pa rito ay kaya nilang aliwin ang nasa 200 na miyembro ng Black Wolf Squad at sa parehong pagkakataon ay kaya rin nilang maging maingat sa paligid. Bukod rito ay pwede ring maraming masawi sa atin habang ang mga kalaban ay umaatres at ang pakay ng strategist ng kalaban ay paghiwalay-hiwalayin sila pagkatapos sa kanila tayo tatalunin. Kung gayon daw ang lalaking yun ang pinagmumulan ng kanilang mga problema. Tama daw yun sabi ni Baekwoonho at ang taong ring yun ang gumugulo ng aking mga plano. Ang kanyang perpektong at organisadong mga plano ay pinipigilan niya lahat ng yun isa-isa. Ito ay talagang napaka-interesante talaga nito dahil ang taong yun ay pinasasabik pa siya lalo ngayon na ang mga bagay-bagay ay pumunta na sa ganito ay mukhang kailangan ko na siyang gamitan ng aking kamay. Napunta naman tayo sa isang lugar kung saan nabigla si Chian at napapatanong siya sa kanyang sarili kung saan nanggagaling ang nagpapanginig sa kanya ang napakatinding lamig na enerhiyang ito na naglalayon sa kanya. Hindi daw ba kaya si Baekwoonho ay hinahanap siya sa isang lugar naman ay may nagsalita na pinutol nila ang tulay para hindi sila makasunod sa kanila at makikita natin na si Cho Jim yung pala ang nagsasalita. Sabi naman ng isa na sa kasalukuyan ay ang tanging daanan na lang pwede nilang tawiran ay ang bundok at aabutin sila ng kalahating araw para makatawid sa bundok at tinanong niya si Cho Jim yung kung ano ang kanilang gagawin. Tumingin naman ito sa tatawiran nila at sumagot siya na aakyat sila sa bangin. Nagulat naman ang dalawa niyang kasama. Sinabi ng isa na kahit gawin nila iyon ay wala naman pagkakaiba sa bilis kung dadaan sila
sa bundok. Sinabi naman ni Cho Jim-yong ang kapalit naman ng pag-akyat nila sa bangin ay hindi mawawala ang bakas ng kalaban nila kung saan dumaan ang mga kalaban nila at sundan na daw nila siya at nagsimulan ng umakyat si Cho Jim-yong at sumunod naman ang kanyang mga kasama at kung tatanungin nyo ako kung bakit hindi na lang sila lumipad ay yun ang di ko alam. Ng mag-umaga na ay makikita natin ang isang grupo kung saan ginagamot nila ng mga nasugatan sa labanan habang ang mga tiga-MA sect ay nagme-meditate. Patanong na sinabi naman ni Nung Hunbi na ang ibig sabihin daw ba ni Han Chaguang ay kailangan nilang mag-deploy ng dead end trap dito. Sumagot naman si Han Chaguang na hindi naman pwede na tumakbo na lang sila sa itaas. Naman ay makikita natin na nag-uusap si Chian at Mu Yeong dahil mayroon daw limitasyon kung gaano nila ito pwedeng gawin. Alam naman daw ito ni Mu Yeong at wala na rin daw sapat na oras para umatras sila. Bukod pa dito ay iniisip niyang oras na nila para lumaban at pagkatapos ng lahat na nangyari ay napanatili pero nilang ligtas ang kalahati ng kanilang puwersa at para magkaroon sila ng oportunidad na makapag-counter-attack at pagbabasihan nila ang nakita nila nang tumatakas sila dahil ang The Heavenly Wolf Squad ay hinarap ang MA Sect Dragon Subjugation Tiger Ambush Formation. Sigurado din daw si Chian na ang Black Wolf Squad ay siguradong hahabol sa kanila. Sabi ni Mu Yeong na mataas nga ang posibilidad na mangyari yun. Narinig niya rin na tinatawag ang Black Wolf Squad na Spear of the Battlefield. Ang ibig sabihin nun ay kaya nilang hatiin ang frontline ng kalaban at ginagawa din nila ang lahat sa paghabol at pagyubos sa mga kalaban na tumatakas. Ngunit ang pinaka-importante ngayon ay hindi sila nagkalat. Hindi daw sabihin sa kanya ni Chian na ito ay ang splitting strategy na pinag-uusapan nila mula kanina. Kung aayon daw sa inaasahan ni Chian siguradong mangyayari yun at kung matatalo nila ang Black Wolf Squad na humahabol sa kanila bago pa dumating ang The Heavenly Squad at mayroon ring tiyansa na kaya nila silang taluhin pagkatapos ng isang ngunit sa pagtingin sa kanilang sitwasyon ay nawawala na ang tiwala niya sa sarili niya habang mayroon silang mas maraming tao kaysa sa Black Wolf Squad ay malinaw ang pagkakaiba ng bawat individual sa level ng martial prowess at mayroon din silang maraming may sugat na kasamahan na ginagamot. Ngunit ang pinaka-importante ang kanilang mga moral ay masyado ng mababa. Sigurado din siya na alam ni Chian kung gaano kalalakas ang kanilang mga kalaban nang nakikipaglaban sila dahil nakita rin ito ni Chian. Sabi naman ni Chian na yun ang dahilan kung bakit nila kailangan mag-deploy ng dead end trap formation at kung iisipin nila ang lahat na tapos na at kung ilalagay nila ang lahat sa linya at mabaigo ay kaya na nilang makipagsabayan sa kanilang mga kalaban. Sabi naman ni Mu Yeong na ang dead end trap formation at ang normal na tao ay hindi kayang manatiling kalmado sa ganitong sitwasyon at kung magpupumilit silang mabuhay mas lalo lang silang mababahala at ang tulad ni Chian na nananatiling kalmado sa krisis na ito ay bibihira lang talaga at yun ang talento na ibinigay ng langit kay Chian. Ngunit si Chian ay ordinaryo lamang at kung ang isang oportunidad ay lilito sa harap ni Chian sa hinaharap ay sigurado siyang kukunin ito ni Chian kahit anumang mangyari at lulubog sila sa mas mataas na lupa at kung ang kapalaran ay mahina laban sa malakas at ang hubad na pangil ay talo sa mahina at kung hindi ito haharapin ni Chian ang kapalaran niya ay siguradong ihuhulog siya nito sa puno ng sakit na mundo at kung si Chian daw yun ay magagawa niyang hasain ang kanyang kapalaran.